Isang lalaking maitim at pangit ang nakapag-asawa ng dalawang magagandang babae. Gabi-gabi yakap niya ang dalawa hanggang sa halos manlambot ang kanyang mga paa. Ngunit sa isip niya iniisip pa rin niya ang pinakamagandang dalaga sa nayon. Para mapasa kanya ang dalaga bumuga siya ng 1,000 taong lumang mabahong hininga. Agad na nawala sa sarili ang dalaga at nawala ang kanyang katinuan. Tila naengkanto siya at naglakad diretso papunta sa gitna ng ilog. Sa takot sumigaw ang nakababatang kapatid para pigilan siya. Ngunit hindi man lang ito nagbigay ng kahit anong reaksyon. Wala siyang magawa kundi sumunod sa tubig. Sa paulit-ulit niyang pagtawag sa wakas nagising ang dalaga. Ngunit bago pa sila makabalik isang malaking buwaya ang hamarang sa kanila. Agad na pinaghampas ng mga bantay ang tubig para takutin ito. Ngunit sa halip na umalis lalo itong nagalit. Sa isang iglap kinain nito ang isa sa mga bantay. Pagkatapos sinira nito ang pantalan at nahulog ang dalaga sa tubig. Mabilis siyang hinatak ng buwaya at nilubog sa ilalim ng ilog. Sa wakas natupad ang nais niya, niyakap niya ang kanyang pinapangarap na dalaga at dinala sa kanyang palasyo. Pagmulat ng dalaga pakiramdam niya ay pamilyar ang paligid. Dahil dati na niya itong napanaginipan. Biglang lumitaw ang buwaya sa likuran niya. Napatalon siya sa gulat at sinabihan itong palayain siya. Ngunit mayabang na sinabi ng buwaya na gagawin niya siyang ikatlong asawa. Tumanggi ang dalaga at agad na tumakbo. Ngunit bago pa siya makalabas pinatumba siya at nawalan ng malay. Pagmulat niya may dalawang babae sa tabi ng kanyang higaan. Sila ang dalawang asawa ng hari ng buwaya. Dahil sa selos sinubukan siyang saktan ng unang asawa. Ngunit bago pa siya makagalaw pinigilan siya ng hari ng buwaya. Hindi siya nagpaawat at muli siyang sumugod. Sa hindi inaasahan sinampal siya ng hari ng buwaya ng malakas. Binalaan niya ang dalawa na huwag saktan ng bagong dalaga. Sa sama ng loob umalis ang unang asawa at humagulgol. Hindi niya inaasahang ganito na lang siya ipagpalit ng hari ng buwaya. Sa kabilang banda, ang pag-amin ng Crocodile King ay muling tinanggihan ng dalagang nayon. Ngunit ganito talaga ang ibang lalaki. Kapag mas tumatanggi ang babae mas lalo silang nagiging interesado. Para mapagan ang loob ng dalaga. Ginamit ng hari ng buwaya ang kanyang mahika upang gawing tao ang dalawang kabibe bilang kasama niya. Samantala araw-araw namang umiiyak ang ina ng dalaga yakap ang kanyang damit. Si Xiao Qirin ay labis na nalulungkot. Dahil minsan nang ikinwento ng kanyang ate ang tungkol sa palasyo ng buwaya. Akala niya noon ay panaginip lamang iyon at hindi niya ito binigyang pansin. Ngunit ngayon tila iyon ay isang babala. Sinisin niya ang sarili sa hindi niya naalagaan ang kanyang ate. Ngunit ang kanilang ama napagtanto na maaaring buhay pa ang anak. Agad siyang naglabas ng malaking halaga para makahanap ng mandirigmang kayang labanan ang buwaya. Ngunit karamihan sa sumubok ay walang kakayahan. Bago pa makipaglaban kinain na sila ng mga bantay na buwaya. Dahil dito lubhang nalungkot ang kanyang mga magulang. Kaya tinaasa nila ang pabuya ng 10 beses para makuha ang pinakamahusay na mandirigma. Sa puntong iyon isang matabang mandirigma ang lumitaw. Kitang-kita ang mandirigma habang hinahalo ang ihi ng isang dalaga gamit ang kanyang rosaryo. Pagkatapos sumigaw siya ng malakas. Sa ibabaw ng tubig biglang lumitaw ang imahe ng dalaga. Nang makita ng kanyang mga magulang na buhay pa siya napabuntong hininga sila sa ginhawa. Nakiusap sila sa matabang mandirigma na iligtas ang kanilang anak. Buong tiwala niyang ipinangako na magagawa niya ito. Ngunit sa huli kinain lang din siya ng buwaya. Samantala sabik nang makabalik sa kanyang pamilya ang dalaga. Ngunit sa loob ng 3 segundo ng pag-aalinlangan pinili niyang magsinungaling. Pinapanta niya ang magkapatid na kabibe para kunin ang kanyang damit. Pagkakataon na niya upang makatakas. Ngunit hindi niya inaasahang may misteryosong puwersang hamarang sa kanya. Bago pa siya makarecover isang dambuhalang aipo-aipo ang lumitaw sa lagusan at hinigop siya. Sa kabilang banda isang babae ang biglang nagising mula sa panaginip. Sa kanyang gulat may 2 buwayang lalaki sa ilalim ng kanyang kama. Natakot siya at sumigaw ng tulong. Sa hindi inaasahan biglang nagbagong anyo ang mga buwaya at naging 2 napakagandang babae. Noong nakaraang araw dinukot ng hari ng buwaya ang dalaga. Ngunit tumanggi siyang maging ikatlong asawa at nagtangkang tumakas. Sa kasamaang palad isang misteryosong aipo-aipo ang humigop sa kanya. Sinubukan siyang hatakin ng magkapatid na kabibe. Ngunit hindi nila nakayanan ang lakas ng aipo-aipo. Sa huling sandali bago siya lamunin ng aipo-aipo dumating ang hari ng buwaya. Ginamit niya ang kanyang mahika upang mailigtas ang dalaga. Dahil sa kabataan ng magkapatid na kabibe hindi niya sila pinarusahan. Nang makita ng 2 asawa ang pabor na natatanggap ng dalaga nagkaroon sila ng matinding inggit. Ginamit nila ang isang lubid upang ilihis ang atensyon ng magkapatid na kabibe. Habang abala ang mga ito pumasok sila sa silid ng dalaga. Kunwari ay mabait silang nag-alok na ihatid siya pa uwi. Ngunit bago pa sila makalayo natuklasan ito ng hari ng buwaya. Hindi pa niya nakukuha ang dalaga, paano niya siya palalayain? Sa galit sinermonan niya ang kanyang 2 asawa.
Pagkatapos binalaan niya ang magkapatid na kabibe na kung hindi nila babantayan ang dalaga lulutuin niya sila ng buo. Sa takot bumalik agad ang dalawa sa tabi ng dalaga. Habang umiiyak nakiusap sila na huwag na siyang tumakas. Samantala nalaman ni Xiao Shuai na ang kanyang iniibig ay dinukot ng hari ng buwaya. Hinugot niya ang mahiwagang espada na iniwan ng kanyang ama at nagdesisyong iligtas siya. Sa isang iglap dumagundong ang kulog at bumugso ang hangin. Ang kanyang matinding galit ay naramdaman ng matandang hari ng buwaya. Agad siyang nagutos na ipatawag ang kanyang apo. Pinayuhan niya itong ibalik na ang dalaga. Kung hindi magdadala ito ng matinding panganib. Ngunit may proteksyon ang hari ng buwaya, isang kaliskis ng dragon mula sa kanyang guro. Dahil dito naniwala siyang wala nang makakatalo sa kanya lalo na si Xiao Shuai. Sa kanyang kayabangan inutusan niya ang kanyang mga bantay upang patayin ito. Ngunit kahit dalawa pa sila hindi nila natalo si Xiao Shuai. Sa kapangyarihan ng mahiwagang espada mas lumakas ang kanyang puwersa. Isang mabilis na atake at agad niyang napinsala ang isa sa mga bantay. Nang mabalitaan ito ng hari ng buwaya galit na galit siya. Pinamumuhian niya si Xiao Shuai dahil sa paulit-ulit nitong panggugulo sa kanya. Nagdesisyon ang hari ng buwaya na siya na mismo ang tatapos kay Xiao Shuai. Sa isang malakas na hampas pinatansik niya si Xiao Shuai sa ilog. Nagpalitan sila ng mabibigat na atake sa loob ng 48 rounds. Sa huli hindi nakayanan ni Xiao Shuai ang lakas ng kalaban. Sinakaw siya ng mahigpit ng hari ng buwaya. Samantala sa palasyo tuwang-tuwa ang unang asawa ng hari ng buwaya nang malaman niyang wala ito roon. Galit siya sa dalaga dahil nawala ang kanyang pagiging paborito. Kaya't inutusan niya ang kanyang mga alipin na atali ito. Sa kabila ng kanyang pagpalag itinapon siya sa labas ng proteksyon ng palasyo at sa ilog. Sa hindi inaasahang pagkakataon napunta siya mismo sa tabi ng hari ng buwaya. Nang makita niyang malulunod ang kanyang pinakamamahal na dalaga, pinakawalan niya si Xiao Shuai at agad na lamusong upang sagipin ito. Sa kabutihang palad nakaligtas ang dalaga kahit nakalunok ng maruming tubig. Ngunit galit ang hari ng buwaya dahil sa pagsuway ng kanyang unang asawa. Kaya't agad niyang iniutos na ikulong ito sa loob ng isang hawla. Hindi makapaniwala ang unang asawa na ang lalaking dating mahal na mahal siya ay biglang nagbago. At ngayon pinagtatabuyan na siya. Sa sobrang sama ng loob humagulgol siya. Samantala nagising na mula sa pagkahimatay ang dalaga. Ngunit muli niyang tinanggihan ang pag-ibig ng hari ng buwaya. Hindi niya matanggap na hindi siya minamahal pabalik. Halos mabaliw sa galit ang hari ng buwaya. Hindi na siya makapaghintay. Nagdesisyon siyang gawin ang dalaga bilang asawa ngayong gabi. Ang hari ng buwaya ay isang nilalang na nag-ensayo sa loob ng 1,000 taon. Ngunit sa kabila nito pinilit niyang kunin ang isang dalaga mula sa tao. Si Xiao Shuai ang kanyang kasintahan ay nag-aral ng iba't ibang kakayahan upang iligtas siya. Ginulo niya ang buong palasyo sa ilalim ng ilog. Akala ng hari ng buwaya ay isang lindol ang nangyayari. Ngunit napagtanto niya mula sa kanyang mga bantay na si Xiao Shuai ang may kagagawan. Sa tindi ng galit nais na niyang tapusin ito mismo. Ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo na nag-aalala para sa kanyang buhay. Dahil dito inutusan na lang niya ang kanyang mga tauhan upang turuan ito ng leksyon. Samantala si Xiao Kui ay nagbihis bilang lalaki upang lihim na masdan si Xiao Shuai. Nang biglang muntik na siyang tamaan ng isang patalim. Nabigla si Xiao Shuai at pansamantalang nawalan ng pokus. Ngunit ang kanyang tagapagsanay ay agad na ipinagpatuloy ang laban. Sa takot biglang lumusob si Xiao Kui at itinulak siya sa lupa. Habang nagkatitigan sila bumilis ang tibok ng kanyang puso. Halos halikan niya si Xiao Shuai ngunit itinulak siya nito palayo. Dahil sa puso niya isa lang ang mahal niya, ang dalaga. Pagkatapos sumakay siya ng bangka upang ihatid pa uwi si Xiao Kui. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe sinalubong sila ng mga tauhan ng hari ng buwaya. Sinubukan nilang gumamit ng sagwan upang labanan ang mga buwaya ngunit hindi nila ito nasaktan. Dahil dito hinugot ni Xiao Shuai ang kanyang espada. Sa isang mabilis na galaw na sugatan niya ang isa sa mga buwaya. Ngunit hindi ito nagpatinag. Nang makabalik nagbalikan niyo sila bilang tao at hinamon si Xiao Shuai. Isang laban ng buhay o kamatayan ang itinakda kinabukasan. Wala namang atrasan si Xiao Shuai, tinanggap niya ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Pabilis na kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa laban. Kinabukasan dagsa ang mga tao sa pampang upang panoorin ang labanan. Buong tapang na lumundag si Xiao Shuai sa tubig at hinarap ang dalawang mabangis na buwaya. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Dahil sa gabay ng kanyang guro mas lalo siyang lumakas. Sa isang mabilis na hiwan napatay niya ang unang buwaya. Ang pangalawa na umatake mula sa likuran ay agad din niyang natapos. Maya-maya lumitaw siya sa ibabaw ng tubig. Napuno ng sigawan at palakpakan ng buong paligid. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng mga tao galit na galit ang hari ng buwaya. Nangako siyang paghihigantihan si Xiao Shuai. Ngunit nang makita ng matandang hari ng buwaya ang lakas ni Xiao Shuai hindi niya hinayaang lumabas ang kanyang apo.
Pagamat nagngingit-ngit sa galit, wala siyang nagawa kundi sundin ang kanyang lolo. Sa ngayon napilitan siyang magpakalma. Samantala naglakad-lakad ang dalaga kasama ang magkapatid na kabibe. Nakita ito ng unang asawa ng hari ng buwaya at nagalit. Hindi pa rin niya matanggap na naaga ang pagmamahal ng kanyang asawa. Kaya't kinuha niya ang kanyang patalim upang patayin ang dalaga. Agad siyang pinigilan ng kanyang mga alipin. Paulit-ulit nila siyang pinayuhan na huwag magpadalos-dalos. Baka lalo lang siyang maparusahan ng hari ng buwaya. Ngunit nabulag na siya ng matinding panibugho. Sa kabutihang palad, ang pangalawang asawa ng hari ng buwaya ang humila sa kanya palayo. Naniniwala siyang mabuti ang dalaga. Kung magiging mabait sila sa kanya, baka makakuha rin sila ng atensyon mula sa hari ng buwaya. Sa narinig, lalo pang nagalit ang unang asawa. Mas pipiliin pa raw niyang mamatay kaysa makisama sa dalaga. Kinabukasan nang wala ang hari ng buwaya, ginamit niya ang pagkakataon. Pinatulog niya ang dalaga gamit ang lason. Pagkatapos dinala niya ito sa isang bato. Dahil sa matinding sikat ng araw, unti-unting nawala ang mahika sa katawan ng dalaga. Bumalik ang kanyang alaala at naalala ang kanyang pamilya. Agad siyang tumakbo patungo sa lagusan. Sa kabila ng pakiusap ng magkapatid na kabibe, tumalon siya upang makauwi. Ngunit kakaiba ang kanyang kapalaran, pinili niyang magpakasal sa isang buwaya. Ngayon nais niyang ipakilala ito sa kanyang mga magulang bilang sorpresa. Nang maalis ang mahika sa kanya, ilang araw na ang nakalipas. Tumalon siya sa lagusan upang makauwi sa kanyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, muli siyang hinuli ng hari ng buwaya. Nang makita nitong bumalik ang katinoan ng dalaga at gusto na nitong umuwi, bumuga siya ng mabahong hininga upang muli itong mawalan ng malay. Galit siyang nagtanong kung bakit patuloy itong tumatakas. May kulang ba sakin? Hindi ba ako sapat na gwapo at mayaman para sayo? Samantala nang mapagtanto ng unang asawa na nabigo ang kanyang plano, bago pa siya makasigaw, tinakpan ng kanyang mga alipin ang kanyang bibig. Ayaw na niyang muling makulong sa hawla. Samantala mula nang bumalik ang alaala ng dalaga, lagi niyang napapanaginipan ang kanyang pamilya. Sa bawat paggising niya, umiiyak siya at hinahanap ang kanyang ina. Takot ang hari ng buwaya na baka hindi na siya bumalik kung pauuwiin niya ito. Ngunit hindi niya natanggihan ang walang tigil na pagmamakaawa ng kanyang asawa. Kaya't sa huli pumayag ang hari ng buwaya na siya mismo ang maghatid sa kanya pauwi. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang anyong buwaya at lamarga sa gabi. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Eksakto namang may isang aliping pumunta sa ilog upang kumuha ng tubig. Sa sobrang tuwa, tinawag siya ng dalaga at kumaway. Ngunit nang makita ng alipin na nakasakay siya sa isang dambuhalang buwaya, nanlumo ito sa takot, akala niya'y isang bangungot ang kanyang nakikita. Bago pa siya mapigilan ng dalaga, tumakbo na ito papalayo. Narinig ng kanyang mga magulang ang sigaw at lumabas upang tingnan. Ngunit nang sumilip sila sa tubig, wala silang nakitang kahit sino. Inisip nilang guni-guni lang iyon ng alipin, kaya't bumalik sila sa loob. Sa sama ng loob, halos maiyak na ang dalaga. Nasa harapan niya ang kanyang mga magulang, bakit hindi nila siya nakikita? Hindi niya alam, ito pala'y panlilin lang ng hari ng buwaya. Gumamit siya ng ilusyon upang palabasing hindi siya kilala ng kanyang pamilya. Ginawa niya ito upang tuluyang mawala sa isip ng dalaga ang pag-alis. Samantala sina Xiaoshuai at ang kanyang guro ay nasa gubat upang manghuli. Biglang dumilim ang langit, kumidlat at lumakas ang hangin. Naramdaman ng matanda ang panganib at nagmamadaling bumalik sa bahay. Sa kanilang pagdating, natagpuan nilang patay ang dalawang alipin. Sa matinding dalamhati, hinawakan ng matanda ang kanyang rosaryo. Nagdasal siya ng 3 beses at humiyaw sa langit. Sa isang iglap, bumagsak ang kidlat sa mga bangkay. Pagkatapos pinindot niya ang kanyang noo gamit ang 2 daliri, at biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng mamamatay tao. Ang may kagagawa ng lahat ng ito, ang hari ng buwaya. Simula nang mapatay ang kanyang mga tauhan ni Xiaoshuai, hindi pa rin siya makapagtimpi. Kaya't lumapit siya sa kanyang guro upang humingi ng tulong sa paghihiganti. Ang matandang hari ng dragon na itinuring siyang isang alagad, ipinadala ang kanyang pinakamabangis na mamamatay tao upang tumulong. Natutuwa ang hari ng buwaya nang makita ang bagsik ng kanyang bagong kakampi. Agad niyang isinama ito upang hanapin si Xiaoshuai at maghiganti. Ngunit wala siya sa bahay, kasama niya ang kanyang guro. Dahil dito, tinanong nila ang mga bantay kung nasaan siya. Ngunit kahit anong pilit, tumanggi ang mga ito na magsalita. Sa galit, brutal silang pinatay ng mamamatay tao. Bago umalis, nagbanta siyang papatayin ang lahat ng tao sa nayon. Lalong nagalit ang matanda, noon pa man pumatay na ng pamilya niya ang mga buwaya. At ngayon pati ang kanyang tapat na mga alipin ay pinaslang. Nangako siyang ipaghihiganti ang kanilang pagkamatay. Kinabukasan, dinala niya si Xiaoshuai sa ilog. Inilabas niya ang isang puting kandila at nagsimulang magdasal. Pagkatapos itinuro niya ito sa langit. Sa isang iglap, nagliyab ang kandila. Pagkatapos itinapon niya ito sa tubig. Sa pagbangga nito sa ilog, isang napakalakas na pagsabog ang nangyari. Nagkaroon ng dambuhalang aipo-aipo sa tubig.
Direkta itong bumukas papunta sa kailaliman ng ilog. Tatagumpay humalakhak ang matanda, hanggat patuloy ang dambuhalang Aipo-Aipo. Hindi na muling makakatulog ng payapa ang mga buwaya sa kailaliman ng ilog.